Hi Idol Mark, isa po ako sa mga sileng listening ng iyong YouTube channel. Kaya't naisip ko rin magbahagi ng secret files. Itago mo na lang ako sa pangalang Angelica. Tubong Marikina. 30 years na po ako Idol Mark at isang caregiver sa Australia. Napadpad ako dito sa Australia dahil sa aking pagsisikap. Dahil sa sobrang workaholic ko nakalimutan ko na magkaroon ng love life simula nang nakipaghiwalay ako sa long-term relationship ko Idol Mark. Nagkaroon ako ng work bilang isang caregiver dahil sa isa kong kaibigan na nakabase dito. Kaya't di ako nagdalawang isip na i-grab ang opportunity. Isang mayaman na pamilya sa Russia ang naging employer ko, nakakalula ang yaman nila Idol Mark. Pinakilala sa akin ng isang mayordoma ang magiging alaga ko. Nung una akala ko Idol isang matanda. Nagkamali ako, isa palang binata na naputulan ng mga kamay at paa dahil sa accident sa extreme sport ayon sa mayordoma. Pinaalala din niya sa akin na may attitude ang anak ng employer ko gawa na hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Tumango lang ako Idol Mark dahil sanay naman ako sa ganong aspeto. 2 day ko siya papaliguan, morning and evening bago matulog. Ako rin magpapakain sa kanya in short para akong magiging personal assistant ng binata. Pinakilala na ako sa magiging alaga ko, siya pala si Xavier Patterson, 37 years old, ramdam ko agad ang di niya pagkagusto sa akin, sa ora pa lang na pinapakita niya nakakatakot na, di ko na lang pinansin ang bagay na yon, mas intindihin ko na lang na makakapag-ipon ako dahil sa malaki ng offer na sahod kumpara sa mga past job ko bilang caregiver. Bukas na daw mag-uumpisa kaya't magpahinga na daw ako sabi ng mayordoma na sinunod ko naman Idol Mark. May sarili din akong kwarto pero katabi lang ni Sir Xavier para daw madali ko mapuntahan if ever tawagin ako. Kinabukasan Idol Mark, pinuntahan ko na si Sir Xavier upang dalhan ng breakfast niya, pansin ko rin nakasakay na ito sa wheelchair at nakatitig lang sa bintana. Kaya't nagpasintabi ako para malaman niya ready na ang almusal niya kaya't umikot siya at sinabing ayaw niya ang pagkain, pero di ko siya pinakinggan. Kaya't nang susubuan ko na siya ay bigla niya tinabig ang hawak kong pagkain na ikinagulat ko at sinabihan pa akong stupid woman. Kahit parang maiiyak na ako, pinigilan ko at dahan-dahan linisin ang natapong pagkain. Pansin ko rin ang pagpasok ng mayordoma at sinabing siya na lang muna magpapakain kaya't lumabas na ako ng silid. Narinig ko pa ang pagtatalo nila at pinagsabihan ng mayordoma na pang-51 na daw ako na naging empleyado at mahihirapan na sila nang makakuha ng iba. Rinig ko rin Idol Mark ang sagot ng amo ko. Nang makarating ako sa kusina, naisip ko na lang na tumulong sa kusina kasi kahit papano magkaroon ako ng gawain. Napalingon ako sa likod nang may nagsalita, ang mayordoma pala. Pagpasensyahan ko na lang daw si Sir Xavier. Tumango lang ako, pansin ko ang pagbagsak ng mga balikat nito at sabay sabi. Di naman tulad ng ganyan si Sir Xavier kahit nawalan siya ng mga paa at kamay. 2 taon na rin simula nang maging ganyan ang ugali ni Sir Xavier. Napatanong ako kung bakit. Sinabi ng mayordoma na iniwan daw ng nobya si Sir dahil sa kawalan ng kakayahan nito makalakad na naging malaking pagbabago ni Sir Xavier. Dahil kahit nawalan ng mga paa at kamay si Sir Xavier, masayahin pa rin ito at laging positive sa lahat ng oras. Kaya't di nila maintindihan kung ano ginawa ng ex-fiancé ni Sir. Dinamayan ko na lang ang mayordoma at nagpangako ako na di ko susukuan si Sir Xavier. Kaya't kinaumagahan agad ako pumunta sa room ni Sir Xavier bago pa man ito nagsalita. Sinabihan ko na wala ang mayordoma na magpapakain sa kanya at kung ayaw niya na ako magpapakain sa kanya, bahala siya magutom at maging mabaho. Tawagin na lang niya ako sa kabilang kwarto kung sakaling magbago ang isip niya. Umalis na ako. Di ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon. At pwede ikatanggal niya sa mansion sa mga sinabi niya. Bahala na. Pumasok na ako sa kwarto ko at pabalik-balik ang lakad ko di ako mapakali kasi 2 oras na simula nang iwan ko si Sir Xavier at di pa siya tinatawag nito. Napasinghap siya nang marinig niya ang tawag nito. Kaya't dali-dali ako pumunta sa kwarto niya. Gusto na daw niya kumain. Naikinatuwa ko naman. Kaya't sinubuan ko na siya. Ako nagluto ng pagkain niya.
Walang iba adobong manok with fried rice. Pansin ko pagtataka nito kaya't sinabi ko special dish yun ng Pilipinas na sinang-ayunan lang niya. Naubos niya fried rice at 3 piraso na manok. Pinagpahinga ko muna siya para mamaya mapaliguan ko siya. Niligpit ko muna Idol Mark ang pinagkainan at inayos ang paliliguan niya. Nang pupuntahan ko na siya, tumanggi siya na ako magpalaigo sa kanya pero namilit ako at sinabi ko na professional ako at walang mali siya ang gagawin ko. Di ko alam pero alam ko naiinis siya. Kaya't inayos ko na siya sa loob ng CR. Ang laki ng CR, nang hinubad ko na ang mga damit ni Sir Xavier at pang-ibaba nito. Di ko maiwasan mamangha sa tikas ng pangangatawan. Na kahit baldado ay kitang-kita pa rin ang alagang gym ang katawan nito. Natinag ako nang sinabi nitong, akala ko ba professional ka bakit parang gusto muna ako tunawin ng mga mata mo, na ikinapula ng mga mukha. Di ko nalang pinansin, napatigil ako sa pagsaysabon sa kanya nang makita ang sandata niya na buhay na buhay. Di ko alam kung saysabyunan ko ba or hindi. Kaya't napapikit na lang ako habang sinasabon ang part na yun, rinig ko ang ungol ni Sir Xavier na ikinagulat ko. Sinabi niya sa akin na kung pwede ko jack-olan ang kanyang sandata. Nasinang ayunan ko naman dahil ayun sa sabi niya na lang kaligayahan niya at ayaw naman niya ipagawa kay Mayordoma. Di ko maiwasan mamangha sa laki nito. Sinabihan niya ako faster kaya't sinunod ko naman hanggang labasan siya. Sobrang dami kumpara sa ex-boyfriend ko. Kaya nang matapos ko siya paliguan, binihisan ko na siya at dinala sa garden. Di ko maiwasan makaramdam ng tawag ng laman sa ginawa ko. Kaya't pinigilan ko. Dumating na ang mayordoma at kita ko pagtataka nito. Sinagot ko lang siya ng ngiti. Pagsapit ng gabi nakarinig ako ng tawag mula sa amo ko na agad ko naman pinuntahan. Nakiusap siya na gawin ko ulit ang nung pinaliguan ko siya at babayaran daw niya nagmalaki. Pumayag naman ako kaya't dahan-dahan ko nilabas ang sandata niya at hinimas-himas ito. Taas baba ang ginawa ko. Di ko na malayan dahan-dahan ko sinubo ang kanyang sandata na ikinaungol nito. Alam ko himas lang dapat pero tao din ako natutokso din. Kaya't marahan ko kinain lahat di ko maiwasan maglaway dahil napakalaki sa loob ng bunganga ko. Kaya't sa di ko na mapigilan ang kaibuturan ko, pinahiga ko siya sa kama at inupuan ko ang kanyang junior, ramdam ko hampi at pagkasikip ng aking bibingka, pero sinagad ko lahat, pansin ko kaligayahan ni Sir Xavier kaya't mas lalo ko binilisan, taas baba ang ginawa ko habang nakaupo ako sa kanya. Ramdam ko ang pagkaputok ng ice candy ni Sir Xavier. At yun ang hindi ko napaghandaan na pwede ako mabuntis. Ang sarap sa pakiramdam ang ganong karanasan Idol Mark, at di naglaon naging official kami ni Sir Xavier at nabigyan kami ng mga anak na sina Xander, Xanda at ang bunso naming Xavier Jr. Maligaya na kami nagsasama dito sa Australia Idol Mark at salamat Idol Mark kung sakaling mapili mo itong kwento ko. Please subscribe my channel and like and share for more update and thank you for watching guys.